Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon apology for all our trespasses. Bless our church authorities, benefactors, sponsors, donors, the people who are working behind of this ministry. Pilo nga pabor, panalangin, proteksyon ug grasya ibubo mo ngadto kanila amahan. Father, please bless our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our ongoing expansions, our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the CD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Please, bless, Father, our advocacy to our less fortunate, advocacy to our environment, advocacy for the progress and prosperity of all your children on this earth. Bless Altia Business Center, may loved ones Almantia, protect them, help them, and the rest of our family members. Bless the Voices of Love community. Father, in Jesus Christ name I pray, sa tanang nagtanaw sa TV, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, newspapers, diningtak na, I pray, alang sa tanang birthday celebrants, nagsalog anniversaries, magulanon, liguna, amahan. Bless them, Father, in Jesus Christ name of Nazareth, I declare, as I claim healing, the solutions of all our bondages, sicknesses, problems, pains, troubles, hatred, anxieties, ang dili sakit sa utok, matalimbaba, liog kasing-kasing at baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, nervous system, immune system, chemical imbalance, sa dugo, sa panit, sa bukog, head to foot. Father, please heal us in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, heal us, touch us. Santa Maria San Jose, Uban San Miguel Arcangel, Padre Pio, Uban San Vicente, Ferrer, Paul Anthony, all saints, Barabos, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala bisan Lucas kapitulo 9 versikulo 43 ngadto ug 45. Ug naibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Gisgutan pag-usab ni Jesus ang iyang kamatayon. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanang mga gibuhat ni Jesus, niyon siya sa iyang mga tinun-an. Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kulugan ni ining gililong kini kanila, aron dili sila makasabot ni ini ug nahadlok sila nga mangutana may tungod ni ining butanga. Today we are remembering St. Albert of Jerusalem, Patriarch, patron of Carmelite Order. He was an outstanding ecclesiastical figure in the era. Although he had an opposition from Emperor Frederick I, despite of that, St. Albert continued his ministry, his advocacy, until he was assassinated. He was killed for doing his assignment on this earth. Mao ni ang nindot. Although you know na nagisud ka di sayon, although you know the consequence for doing a certain thing on this earth, pero you are courageous to do it. Mao ni ang nindot nga kinaiya. Consistent ka, persistent ka, why makababag kadimo. Matod sa Romans 8 verse 35, kinsay makapaymulag ka nato, panglutos, kamatayon, sakit, pagsuway. Ingos Pablo, wala.
Mao na kung dako ka gugma sa imong assignment on this earth, sa gugma nimo sa Ginoo, bisag unsang adversaries, odds nga muasmag kadimo, everything is possible because love conquers all. This is true. Pag mahal gali mong Ginoo, ang imong assignment, trabaho unsa imong gibuhat ka maayo, you will continue doing it no matter what. St. Albert tabangi mi nga sama nimo, di mi mahadlok sa pagpadayon sa unsay maayo nga imong gipanghimo. Please do prayers alang sa milagro, panalangin, pabor, grasya nga mong gikinahanglan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. People of the living God, thank you for your faithfulness. Thank you for connecting to us through your prayers and financial supports. You know what? Akong gi-practice nga relax lang ko in terms sa atong financial matters nining atong ministeryo, because I know ang Ginoo may mugna nining maong ministeryo. Wanang nothing to worry. Mao ni prinsipyo nga akong gibarugan pagkakaron. And I believe all of you want to help this ministry. I feel it. I know all of you aim to help our less fortunate, to join me in our different advocacies in life. When nindot, somebody texted me yesterday from Cagayan de Oro, is my viewer in satellite, nag-order siya nato og DVD. It's amazing tungod kay ang Ebanghelyos Ginoo hinay-hinay nga nakapenetrate sa mga suok-suok nga dapit sa atong katilingban. Ang ako mga wali through DVD ug libro naas Butuan City nagbansiwag tungod kay nakapadala man ta og more than 50 DVD copies o ubay-ubay sad ng mga libro ni ining maong syudad sa Butuan, sa Agusan. Mao ni ang nindot nga hitabo, and somebody texted me from Cagayan de Oro. Mao ni nga akong pagtuo nga kining atong ministeryo musugotag sa dili iya manis Ginoo, mao nang mangita sag paagi murag tubig, mangita og lake, asa siya mugawas. Mao sa pagtuos ebanghelyo, mangita nig paagi asa ni madunggan, asa ni mabati sa mga tao for their salvation. This is it. Please grab your order sa atong DVD ministry, and also this book, please. I believe someday somehow we can produce many copies of this book. Anyway, ubay-ubay na sad ang atong na-dispose diini. Mao ning atong pagtuo na damortang nakatabang through writing, through DVD, through book, through newspaper, through TV, radio, through internet. Then, if we are consistent in doing it, I know some people in the near days to come, they will be with us, they will recognize us, they will join us, they will support us. Kaya matong pang Mike Murdoch, a great writer, to have integrity, to have identity, it takes time nga may tabo ning usa ka butang imong gituang may tabo nining kinabuhi. For your appointment with me, clarifications, for your concerns, pre-request, please text or call 0918-714-8435. Thank you, animo sa binsularan, Fernie Pidimilidas do Prios, timong pamilya. Brinmil Aguilar, thank you. Pinangay rin og tay Milsor do Prios sa poblasyon, nasa Daymol dia. Ramer Milbitancor, atong business partner, ang mga abog na Tasya products are available at Altia Business Center. Please visit natay snack center, gamay,
Ang bakery sa Carolina, mixed in sa Altia Business Center. We have religious items, natay haplas ni Nenida, cupping floor, mga local products ni from Duero. O doon na tayo pure tablia, try it. And some items, Usbonako, ang Altia Business Center, usa sa pinaka low og prices in our society. Kaya ito ning gituyo, kaya wa man ta magdali unsaon para madato. Hanggang ito magkatabang ta sa uban sa ginagmayng paagi. Anda di Boracay, Andalas Dagaw Grill, kang Boss Johnny, please come. Pinakanindot nga resort, daghan kay miadtuan ni Taytuni, pagpalain, uban ni Lourdes sa Langit. Global 1 Global 2 Busy Resorts, pinakadagang resort sa Anda. Tay Idil, na Krisatan, Chopos Arden Sign. Asibis Body Fitness Gym sa second floor with Nailos, pagpalain. Ilimuran niwa sa Canupao, kumusta? Dongmins Albino, na ay ongoing construction silang mansion. Then, doon na sa Dicarga for hire. Dikyo Restaurant sa Port Area. Nitsa Marketing Cellphone Logicas Padala diya sa Victoria. Pagpalain, Ilja Loop diya sa Garcia Ticulanda Calabo, na Piaranki do Priors, uban sa Rawaji for fire drinking water. Tutulupi sa ulan dun tuto, awariyo. Rosa Sedilio, Sinin Renin Turalba, Ronaldo Joy Galintes, natibiyad sa Unya. Pagpalain kayo, mga Saunya, Galintes, I know, kita ang Ginoo sa inyong kahimtang karon. Tidong Ceylon, Mokoy Gampang, Ubayb, and tanang membros pamilya, ni Maria pagpalain, uban ni Madam Elaine, uban siyang Pinanggang Bana, Injer Christopher, Merspin, mukagod tanang klaseng lubi, mugaling, Wilabot Bato, Elibera family, ni Bobby, awariyo, Manuel Kumita of Luok, kay Manuel, usa ni kakanhing Kapitas Barko, is always following with us. Dolong Lukring Baybay, Kumaring Lukring, kumusta? Kapilito Mrs. Wilma Castulo, na IBC Sales Chefs Gindulman, Inday Cruz School, Labing Kupos, Banayag, mga banggiyitang mag-uuma. Dako kanilang farming karon. George Hilda Kagampang, awariyo Isla Cebu, diri sa Municipal Trial Court, Mimi sa Torino, uban ni Chacha Rino, Rosking Cookies, pait mo cookies sa gold, aring Krisyog Sunya, Labing Kupos Pangdan, Inquires Altia. By the way, I remember, o gusto mong sakyanan, di karga for your different tour, kanang moadto mo, mag-expedition ba mo, mag-tour mo, Inquires Altia, kay ako mong asisan. Ang atong staff mo assist ninyo para makakuha mong sakyanan. Or else, gusto mo o Rose Cooling Cookies, Inquires Altia, adto mo nagitawag ito Altia Business Center, tungod kanahimo ning avenue for different little businesses na diha gitapok, ginagmayra, pero kasing-kasing ang serbisyo kaninyo. Then, thank you, Taymawi, uban na Tiri, Manuel Bantilan, ang in charge sa water system, water work system in Gandulman. Thank you. Mrs. Nora Berjalaba in Garcia, Cesar Filina Busio, na Siraji Machine sa Malinaw, adto mo for your healing. Captain Lito Sario Bitunio, uban ni Papings Clamado, how are you? At the limit, I remember you pagpalain. Manuel Tercia Nursing, Manuel Lido, Daboy, Celsimdo Parts, Paribert, Lucy Laronilia, akong paring, miyasinso pagayo, si Paribert, pagpalain ka Paribert, very generous. Hermes Ember Cuarteros, Samayana, Burger Store, Dias, Trinidad Gindulman, Glura Tapangan, Berio Piningamura, Naipining, wife, puwas ang suporta, more than 20 years kanahimong official sa lungsod si Garcia. Amazing. Rico Milasibis do Prios tibok niyang pamilya na Parlo sa second floor.
Mando Biliksionis, ug wa mo'y kabayad, ingos Sister Bibi, ipanghatag doon niyang gulay. Usog atong TV o radio sa public market, tungod ni ining maong pamilya, uban sa ilang mga kaubanang mga negosyante. Attorney Easter, akong legal counsel, uban siyang higala, Attorney Pruni Madrona, do Prius, uban siyang inahang buutan, na assignment, tiga-timas yang anak, na Nida Escobilia. Then, Rustico Peregrina Galamiton o Paraon, ipangamusta ko ninyo, do Prius ni Peregrina. Tony Nora Galbe, uban ni Angel Sayota, thank you sa inyong gift to us. Winceslau Bibi Galgo, certified Lula, itong higala sa naatang buutang asawa, Dumidiguplo, in ice cream, ni Brad Arnold o Ma'am Russell Naldusa sa Garcia. Jerome Isidra Tumakin, Kalipay, Ngug City, ubas ng kapitan diya, wa pa may magkita, pero pinagpala si Isidra o Jerome, they are always supporting us from a distance. Kalipay, Ngug City ni sila, layo, wa may magkita, but you know what, regularly they are sending their helps to our ministry. Thank you so much, pagpalain. Kirikuran Jesus, Romjic Dry Goods, o banidong asinto, kusog atong radio at this hour, iskina, for the sake of the Kalamay vendors, street vendors, side workers, ang Romjic Dry Goods, gituyuan ginlag gama og dako kayong sound system, aron lang i-broadcast ang atong wali matag-adlaw. Wow, it's amazing. Uban ni Sister Marilo Balukan, this public market. Then Miguel Manangina Asibis, do prayers uban sa mga apo, mga anak, tibok banay, atong kapamilya, Miss Arin Rabon, Awario. Ifanyo for the Goldie of Anda, na fortunate buutan kayo, Francisco Arbita Oclida, Mr. Clemente Puping Lacri, Gisler Arnewana, Makinano, Calixta Amplayo, na Iwana, pagpalain, very generous, tibok pamilya. With your daughter in somewhere, nagtabang stuwa, abinog gingging bisan ampo, amko siyap, muwilding basa putaw, itong silingan, Ginger Sigen, Felix Bonifacio Riwa, of Anda, Animos of Bunga Ilaya, pagpalain kay Edita, Oscar Ramadaluksin, God's Will Security Agency, ni Pierre Bersabi, kaning tanang guards diri, sa Eastern Bohol, kang Pare Bersabi na, ato ning pari. Primo de Taipa, Peregrine Alice Castrodes, CEO, founders ng duha sa Eastern Bohol Investors Incorporators, main office, La Union, Kandihay, among lugar. Then, thank you also, Jackson Pinuba, Sister Fee, Eric Wana Abuiba, uban ni Erin August, Sister Wana Awario, Chujo Plida, very generous, Manuel Akang, Juliet Tigbas, may buntag Juliet, Lourdes Castro na Lourdes, pagpalain ka ng Diyos, kabantian, a very generous, pinagpala, Manuel Mitring Birula, thank you, Marcelo Itirabusio, tay Marcelo Awario, Ben Kinsiana Migraso, thank you also to Bernal family, Roldan Galarion, kumusta Bradundon, and J. Mike Luwayon of Ginsularan, Arlen Malakias Amparo of Ginako, Jita Galulo and family, salamat sa Jita. She is also working with us sa atong ministeryo. How? Ngita siya mga taong utabang nato, manigibuat sa Teresita. Mario Iladulao, labing kupos Kanupaw, Animos Mambuol, Awario, Pideli Asibis, akong kumparis Madua Norte Duero, Animos of Kanupaw, Solano Sima Asistido, Arsenio Lutarot, Senultarot, Animos of Budyong, Donudon, Tidi Rodit, Bibilo Kasukot, thank you, pagpalain, Paritidi. Pidi Abusian family, Joseph Catanranyen, Raldo Bilyas, Condolis pamilya, Sister Idna, iyang kapikas, may panaw, pero ang Ginoo man lagi mo'y mag-boats tanan. Rosda Oclida, na Rosita, how are you? Animus of Cansoy Duero, thank you. Cheng Maris Binimart, Natalia Bernadas of Gindulman, Princess Water Refilling Station, Wakina o Gamisula of Ubay, kumusta? Igsoong Kumaring Narsing, Dili Anglis Postanis, Troy Dols Kagata, do prayers sa search siyang anak karong gabi, uban ni Merspin,
Arsenio Bisi Galledo, kumusta kumaring Bisi? Bisi kayo ni atong pangamustaon kay Bisi Silingang Ikit. Arnel Bibian Umbao, 4JM Trading sa LTO, TC Paglinawan, Ibib Subiuno, Mercy Cadilinya, Bernadas Family, diya sa Cagayan de Oro. Montono kayo kay Luz Loren, kumusta? Moises Makinano, Rosindo na sa Saulan, sa Tubudmar, Ginikanang Pino, Puning Anisito, Lido og Alma Asa. Ha? Aasa ako na mga taong ito ay mabait. sa Gindolman mga asa o mga lido diya. Nicolas Ilubido sa Lacinda Alicia, Isabilo Saningulair here sa Bunga Ilaya, and the rest of the givers nga wa na nato mahinumdumi. Dr. Pedro Rasil, Dr. of Medicine from Garcia, and also Legacy Ticketing Outlet ni Mads Jenda Atsas, ipangamusta ko ninyo. Sa tanang mga givers nga wa na nato ma-mention, I ask pardon, tingali wa takabantay, og sa tanang mga nagtabang nato secretly pagpalain, sa tanang nagampo prayer warriors, please, I am appealing again, do it. Wa ko kailas ubang mga prayer warriors nato, ang uban naila nato, ang akong hangyo ninyo apinag-ampo ang akong tibok pamilya ug banay, aron nga everyday makapalanog tas pagtulunas Ginoo diha kadinyo. Mao nang please work with us. Tanang nagtanaw, tanang nagsuporta, tanang naminaw, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Alesiahanons, mahal ko kayong lahat. Thank you to your mayor dia, Mayor Along Ayuban, uban sa iyang kapikas ako manang first degree, for allowing me to have more coffee seedlings. Thank you. Salamat uban sa DE Alicia. Mga florist dia, tanang taga Alicia. Wana ko kinumdum, ako mga nananay diha. Diha ko gikan, diha ko ginurtus Ginoo for 9 years in preaching the gospel. Kay 16 years man ko, 9 sa Alicia, then 7 years sa mass media, mo nang 16. Speaking of our gospel, nagisgot ni, may tungod sa pagpasidaan ni Kristo with regard sa iyang coming crucifixion on the cross, coming death. Ang mga tao natingala pag-ayo sa iyang mga milagro, mayong buhat, sa iyang mga gipang tudlo, gipang himo. Ang mga tao na surprise, ang mga tao na amis. Why? Was laki tagsama kang Kristo sa ilang kapanahonan. Mao nang kun aritas mga hayop, kining mga pipila ka mga hayop sa atong katilingban, endangered species, right? Endangered species, meaning hapit na ni mga hanaw nga classes mananap. Kung narita ni Kristo sa iyang panahon, endangered species siya, tungod kay why naghimo og sama sa iyang gibuhat didto sa Israel. Mo mga tao nakurat, natingala, na surprise, na siyak sa performance sa gibuhat ni Kristo ngadto kadila. Unsay kalainan sa mga magtutudlo sa Eskriptura sa panahon ni Kristo ug ni Kristo? Listen to me. The big difference. Ang mga Pariseo sa Lucio gahimo og buhat, pero ang tinuod, ang beneficiaries dili ang mga tao kundi sila. They did it for their personal motives, intentions, interests. While Jesus Christ did it not for himself but for other people. And you know what? Ang pinakadindot, kung maghimo kag usa ka butang, not because for your sake, but because for others, tungod sa uban, the reason why you are doing this, kay gusto kang muhimo ani para sa uban, that is amazing. That is attractive in the eyes, in the heart of the living God, if you are doing it
not for your own sake, but for other people. Ngano, it gives impact to them. Kung ikaw ra ang maghimo og maayo para sa imong kaugalingon, no one remembers. Apan, if you will do good to other people, they can remember you, even though you are gone already from this earth. But because of your good doings, because of what you have done to their lives, tungod kay nakatandog ka sa ilang kasing-kasing, you will remain in the hearts, in the minds of the people around you, nga imong nabuhatan og maayo. So pa ang pinakalindot diyang ligasiya that you can live on this earth is your goodness, is the right things that you are consistently gibuhat sa imong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Kini mao ang pinakalindot nga ligasiya nga imong ibilin dining kalibutana. Kay mamatay na lang ta pero atong buhat magpabilin. Can I prove to you this presentation according to the scriptures is of course Sirach 44. Listen to me. Unsa gingon dinhi kining mga taong matarong, mingon diri, kinis lang tanan nga bantog silang kaugalingong mga panahon, gipasidunggan sa katawhan silang panahon. May mga tao nga nagbilin og kabantog o nga mga tao nagtaig pa kanila hangtod karong mga adlaw. Adunay uban nga wala handuma sama nga wala gid sila mataw ning kalibutana ug nangamatay og hingpit nga kalimtan sila o ang ilang mga anak sud kanila. So panay na hinungduman bisas sunod henerasyon pero napoy nalimtan kini mga selfish, greedy people. Once they will die, no one remembers. Believe me, this is true. Way ka na magisgot. Pero galig maayo imong gibuhat, mamatay ka, people around you, even the coming generation will talk about you. Apan daygon ta kining Diyos nun nga mga tao, kansang mataro nga mga binuhatan, wala gadi kalimti. Ang ilang kabantog, magpadayon, ngadto sa ilang makaliwat, o mao kini ang ilang mapanunod. Ang ilang makaliwat, magpadayon sa pag-amping sa kasabutan, ug sa maghimo dinhi tungod sa gihimo sila makatigulangan. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa hangtod, ug ang ilang kabantog dili gayud may kalimtan. Ang ilang mga lawas gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kangturan. Ang mga nasod mag-aso may tungod sa kaalam ni matawana, ug ang katawan sa Dios magday kanila. Proof, ang mga santos, martyrs, heroes of our faith, heroes of our nation, they are always remembered by the people, not only sa atong presenting panahon and even in the coming generations. Mo ni priba nga kung maghimo kag maayo na mahinumdum sa imuha, na ganahan magisgot nimo. Why? They are blessed in talking about your legacies. They are blessed in talking about your performances. They are blessed in talking about your achievements in life. Na mga tao magisgot nimo kay na-bless sila. They are inspired. They are fueled by your examples, by the legacies sa imong pagka-model ngadto kanila. Believe me, this is happening even to us, nga sometimes magisgot ang mga tao nga mga nindot og performance sa kinabuhi, nindot og gibuhat, nindot og nahimo, kananta magisgot ngano ma-relieve ta, mubati tag fire within to do the same, ma-energize ta. Pag magisgot ta ni mga tao nga nindot og performance, nindot og binuhatan, kasuhay na mugisgot og tao nga nindot og gibuhat, kasuhay na mugisgot sa iyang mga examples, sa iyang mga achievements. Di ba lami ang paminaw? Gaan imong paminaw? Daw dunay kalayong nagdilaab sa imong dugan because you are talking positive things about this person. Compare pag magisgot kag tao sa iyang daotang gibuhat, sa iyang kasalanan, sa iyang mga lapses sa kinabuhi, sa iyang mga failures, downfalls sa kinabuhi. Pag magisgot ka sa iyang mga di maayong gibuhat, di ba imong naong lahi og expression, lahi kag aura, masulubon ka, naguol ka,
way lami, naluya ka. Mo ni epekto if you are talking negative things about this person. Compare if you are talking positive things about this person. Lahi ang imong aura with regards to these two things, two issue sa tao, positive ug negative. Mao na og ako pasultion ninyo, di gyud ko magisgot og mga bidya nga gibuhat sa uban. Ngano, kabalo man ko. Wa nay mahimo sa akong panaw, it has nothing to do for my journey. Ngano, maka wa na gana. Mao ni ang akong gi-practice, forgetting all the worst events, happenings, acts of the people in my past. Sa nanglabay mga panahon, di na ako nainumduman sila. Ang bidya lang ipanghimo, the wrong decisions they made, ang unsay ilang gi-contribute nga di maayos kalibutan, ako nang kalimtan. Ngano, kay kun ako nang pirming hisgutan, dili na maka-energize ako og sa makadungog nako. Ang nindot hisgutan kining mga positibong butang sa usa ka nilalang, sa usa ka tawo, iyang pangitabo, giun sa pag-survive, giunsa niya pagkahimong persevering, giunsa sa Ginoo. They are called champions of their lives. They are champions on this earth. Remember this, you were born, you were created to become a champion. No way that you will believe that you were created to become a loser. No. Di na tinod. Sayop na. You were created to become a champion. And if you will ask me how to become a champion, simple. Do the right thing consistently. Why? Because mahimo kang champion sa ubang mga tao, not only you, kundi sa ubang mga tao, because they will always talk about you. They will always remember you until the next generation. Ngano, tungod sa maayo nimong panig-ingnan, sa imong ligasiya, sa maayo nimong binuhatan nga imong gihimo, nga dako kayog impact sa kinabuhi sa mga tao sa panahon nga imong gipuy-an. What I'm talking about this? Tungod kay si Kristo gahimog mga maayong buhat. Ngano? Because Jesus knew nga di na sa magdugay nining kalibutan na. Mao man giingon sa usa ka great writer, in preparing the ministry of Christ, you know what? It took 30 years. And he had only more or less 3 years in his ministerial works. Opposite sa daghang mga ministers, sa daghang natong mga alagad, kasagaran 3 to 4 years ang preparation, unya ang ministeryo 30 years. Mao ni ang akong na-notice sa iyang sulat, og ako na lipay pag-ayo niining maong kamatuoran tungod kay dapat di ay ang tao taas iyang preparasyos kinabuhi, taas ang iyang pagpangandam aron mahimo siyang effective sa iyang pagminister, sa iyang pagpangalagad. Mao ni ang nindot kung taas ang atong practice, training, taas ang atong pagpangandam. Jesus did it 30 years in his preparation before he was baptized by John the Baptist, Luke 3:23. Og diya nagsugod siyang gimbuhaton. Supposedly, kiniunta mao'y atong i-practice. Long preparation sa atong kinabuhi aron mas effective ta sa maabot nga panahon. By principle, ako nagtuo sa akong case. I am now in my 16 years in preaching. Kadtong 15 years kong nahimugso apil na to sa akong preparation, gikas pemugso sa akong idahan until I was 15, the starting point of my calling, the entry point of my ministry, apil na to. And the rest 15 years, from 15 years old ko, 1 year old to 15, gikas kong idahan, then 15 years old, karon 31 ko, kining 30 katuig na ko kapin nga existis kalibutan,
dili pa ni mao. Ako ning analysis, di pa ni mao ang tinuod nga ministeryong gihatag Ginoo sa kuha. Tinga mo ha? Di pa din mao, brother, na pa di ay? Yes, of course. Tungod kay nagtuo ko nga part pa ni sa preparation Ginoo sa kuha aron damor kong epektibo sa maabot nga mga panahon in doing His will, in preaching the gospel. Mao ning akong pagtuo. Kay ang Ginoo gusto og taas nga preparation una kanya gamiton. Mao na kining mga ministro nga dugay kaayo gipangordinahan, dugay kaayo na humas lang eskwela, nindot kaayo og performance sa dihang nagsugod na sila sa ilang gimbuhaton niining kalibutan. Si Kristo, sa diyang naghimo siya sa iyang ministeryo, ang mga tao na-recognize ang iyang efforts, na-recognize sa iya, natingala sila. They were amazed according to this. While they were all amazed at his every deed, ang mga tao na tingala sa unsay iyang maayong gibuhat. Kita kasuway bata nga ang ubang mga tao sa palibot na tingala tungod sa imong maayong gibuhat, or natingala sila tungod kay naa kay di maayong gibuhat? What do you think? I am hoping nga mga tao sa imong palibot, sa katilingban nga imong gipuy-an, natingala sila, na-surprise sila, happy sila, na-energize sila tungod sa maayo nimong gibuhat ni ining kinabuhi. Listen to me. This is what I believe. Once you will do the wrong thing, it gives bad impact. It discourages sa tao nga nakakita sa imuha. Pero if you will do the right thing, it gives good impact. It fuels, it energizes the people around you. Madasig sila sa ilang kinabuhi. Kabalo mo, we are born on this earth aron pagdasig sa matag usa. And the only thing nga imong himuon aron madasig ang mga tao sa imong palibot, paghimog unsay makalipay nila. Kanang maayo ba? Kanang tarong, kanang mahimaya ang Dios, kanang makakuha og example sa mga tao na kakita kalimo. Kini maoy fuels nila nga nakuha gikan sa imong pagkatao. Not only money, mahatag ka kay nakatabang ka because you are giving this amount, nahatag bugas, kwarta, uban pa. Dira na mao. Doing the right thing consistently, persistently, mao ni ang nindot nga imong contribution sa katilingban nga imong gipuy-an. Ang paghimog unsay makalipay sa Ginoo, ang paghimog unsay maayo, mao ni ang nindot nga atong i-practice sa atong kinabuhi. While we have still breath, Jesus Christ lived only 33 years on this earth. Unlike you, Psalm 90 verse 7 to 8, God gives you a maximum lifespan of 70 years. Mauna ang rasos Ginoong gidugay ka og papuyos kalibutan. Kay kang Kristo, exception man to, kang one special calling, and the rest of the prophets nga mugbog edad, nasa ubang propetang dagko og tag-as kay edad. Pagbuot na sa Ginoo, di nato siya mag-question. Isaiah 55 verse 8, ang una-una sa Ginoo og tao is very different. Munang di ta ka-question sa Ginoo. Pero ako, I believe ikaw taas kag edad, 70 years ang maximum lifespan sa tao sa kalibutan. As far as I'm concerned to this theology, for what reason aron ka maghimog unsay daghang maayo, aron daghan kag agi, aron dako ka og agi. Ako bitaw sa akong personal life, nagtuo ko nga posibleng gigamit ko sa Ginoo in my young age. For what reason? Aron dako kog agi, taas kog agi. In fact, part pa ni sa akong preparation ang akong 31st existence ning kalibutana. Pero doon na ako 16 years nga agis pagwali. Pero para nako, I'm still in my preparation because I feel and I know ahead that there will be a great responsibility nga giandam sa Ginoo sa kuha nga akong himuon in the year days to come. Believe me.
This is a prophetic words nga gusto nako nga inyong ibutang sa inyong kasing-kasing. Someday somehow, Hagna will become a city of the living God. People will be flocking here. People will come here from different places. And this is what I know. This is what I feel. This is what I visualize. This is what I prophesize in the near days to come. Mo nang ako, preparation pa ni. Pero ang concept nako, na ko'y aging 16 years in preaching, in delivering the gospel, in doing the will of the living God. Mao na akong pagtuog, gipili ko sa Ginoo gamay pa, bata pa, aron taas kog agi. Ug mao ni gusto sa Ginoo matag usa kanato, gitagaan tag taas kay aron daghan tag maayong mahimo, aron dako tag impact sa kalibutan, aron nga dako kag agi nining kinabuhi kay mosugot kag sa dili according to our gospel si Jesus Christ na namilit. Ngano gustong Kristo painumduman ang iyang mga disipulo nga di na siya magtugay. Usa kini ka painumdum sa matag usa kanato nga mga matay tang tanan. You will accept it or not. Kanusa, wa ta masayod pero ako nagtuo man nga iprolong ang imong existence nga moabot kag 70 years old. Believe me, it will happen to you if you will believe this. And I'm sure gusto mo og taas og edad, gusto mong dugay mamatay. Believe it, claim it. Ingnang Ginoo, Lord, ingon si Brother Ritzel, 70 years ang dapat ka edad sa tao usa mamatay. You know what? Every day I claim it. Lord, I want to live long because I want to serve you more on this earth before I will die. Gusto kog dako kog aging maayo niining kinabuhi. Claim it. That's the promise of God according sa balaang kasulatan. An Ezekiel 12:25, pag ang Ginoo may musulti, iyan ang tinudon. Unang kamo nga dunay sakit, problema, mga pagsulay, nibati nagkaluyas kinabuhi para ninyo di na ka magdugay. Ingnang Ginoo, ingon ka sa kasulatan, nadungog nako ni Brother Ritzel na dapat di ay taas kog edad sa akong existence aron dako kog agi. From now on, Ginoo, usbon ko ang akong kinabuhi. Maghimo na kog maayo kay mao dinhi purpose nga imo kong gigama ning kalibutan. Believe me, ang Ginoo mag-bless nimo og taas nga edad dining kinabuhi aron dako kag agi, aron taas ka og mahimo, aron nindot kag performances, aron ang sulod henerasyon mahinumdum nimo masyak sa imong gibuhat, balikan kan naghisgot, balikan kan naglantaw, balikan nila ang imong efforts dining kinabuhi nga imong na-contribute, nga imong nahimo. Mao na kung gusto kang hinumduman sa maabot nga panahon, paghimog unsay angayan, paghimog unsay maayo, paghimog unsay makatabang sa isig katao, kanang makatandog silang kasing-kasing ba, kanang makakontribute ka good impact sa ilang kinabuhi, kanang ma-uplift ang ilang standard of living, ang ilang emotional aspect, psychological aspect, kana unta mo imong interest sa imong panaw ning kalibutan nga mahimo kang useful not only for you but for other people around you. Mao ni ang nindot kung naa na kaniining maong level, naa na kaniining maong mentality, naa na kaniining maong conviction that you are born not for your own sake but for the sake of others. I know nakatuod ka sa unsay purpose, direction nga gustong ipasubay sa Ginoo sa imong pagkatao. So pa ang pag-iyon ni Kristo sa Ebanghelyo nga di na ko magdugay mga disipulo, patyon ko sa mga tao, usa to kapag painumdum ngang matag nila lang do nagi kinutuban, nagi ending, ang Ginoo ray way katapusan. Pero kita as human beings on this earth naatay ending, naatay katapusan. Kanus-a wa kita masayod kay matag kamatayo na may schedule. Pero ang schedule as what I believe 70 years sa imong existence o mula pas bonus na. Ngano kay ang Ginoo nagtuo nga imong paymuslan ning imong kinabuhi sa unsay makaayo nimo og sa imong isikatawo. Tungod ni ana, according sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, listen. Mingon diri, busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag kundili sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon
kay dautan kining mga adlaw. Ephesians 5:15-16, ayuha paggamit ang inyong panahon, ang inyong oras. Use your time wisely. Ayuha paggamit, meaning kinanglan ang paggamit sa imong oras, panahon, adlaw, kanang productive ka. Mao man akong i-practice everyday. Unsa akong mahimo matag adlaw nga maayo. Inikatog nako ang akong hinumduman unsay akong gi-contribute sa katilingban, unsay gi-contribute nako sa uban, unsay akong gi-contribute ka maayos kong pamilya, unsay akong gi-contribute sa simbahas Ginoo, unsay gi-contribute nako ning kalibutan nga mamungag maayo. Mo ni pirmi nakong ginauna, inig katulog, inig mata na gunauna na pukug unsay ako mahimo dining adlaw. Kay ako ning gi-practice, believe me, ako ning gi-practice to become efficient, to become effective sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Mo ni gusto sa Ginoo nga matag adlaw imo nang gamiton sa unsay makaayo ug unsay maayo. You got me? Before you will die, before you will depart from this earth, ang Ginoo dako kaayo ug salig nga daghan kang mahimo nga maayo niining kinabuhi. Dako siya kayog salig nimo nga imong gamiton ang imong oras. Sa Galacia 6:9 nag-ingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini, samtang may kahigayunan kita buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Galacia 6:9, meaning di ta magtinapulag himog unsay maayo. Coincide ni sa Ephesians 5:15-16, ayo paggamit ang imong oras. Ngano, mamatay man ta, wata kay bao. Pero di po na maayo nga magsalig ka kumo kay batan-on pa ka, ingon si Brother Edsel nga 70 years pa ko mamatay, kay mao ni lifespan sa kinabuhi sa tao, mao nang magpakasa lang ko karon niya. Are you sure that you can reach 70 years old if you are doing the wrong things on this earth? Kay Ginoo muibot man nimo pagtan-aw sa Ginoong sagbot ka na sa katilingban, pagtan-aw sa Ginoong wa na kahinungdan, manakod na ka, makaamong ka, kwawad ka sa Ginoo. Mo nang if you want to reach the maximum years of your existence, 70 years and more, mo ni gitawag og edad pa more, age pa more, dugang edad, bonuses pa more. It will happen to you once you will do the right thing. Mao nang ang akong point, kung gusto kag taas nga edad, kung di ka gusto matag sayo, himua ang unsay maayo. Ayaw usiking matag adlaw. Kang Kristo, tinuod mo rang iyang edad tungod kay espesyal to nga misyon ni Kristo. Espesyal nga misyon ni Juan. Nay mga tao nangamatay nga sayo ang edad tungod kay dunas na espesyal calling. Ang uban sa dugay gipatay kay nakita sa Ginoo nga gamit pa sila nining kalibutana, napas lay mahimong dagan, napas lay mahimo manang probahi sa Ginoo nga daghan pa kag mahimo sa imong pagkatao, aron nga ang Ginoo ganahan mo prolong nimo. Si Kristo na namilit yung siya, di na ko magdugay mga disipulo. Mao ni ang tinuod, kita ning kinabuhi musugotag sa dili, mga wata, mga matay ta. Ecclesiastes 1, ang matag tao na schedule, na panahong matao, na panahong mamatay. Nya ang atong schedule, wa ta masayod og unsa ng pitsaha, unsa ng tuiga, kay bisag na maximum years ang atong lifespan, pero na may uban di kaabot. Mao nang ang point nako, manigurol tang daan og pagpangandam sa atong kinabuhi, ang pinakanindot nga pagpangandam, ang paghimo og unsay makaayo sa uban. Og ang Ginoo in that way, mahimaya, malipay. Ngano, wa siya masayop sa paggama nimo. Supposedly, listen to me. The reason of God why He created you, in order that you will become a replica. Speaking of replica, mahimo kang kaanggid sa Ginoo. Mahimo kang twin brother and twin sister of the living God on this earth. Nga tungod nimo, ang Ginoo mulakra unta sa imong pagkatao, sa pananaw sa uban. You are born on this earth, kanagtuo ang Ginoo
nga mahimo siyang proud nimo along the road of your journey. Anyway, He's very proud of you. That's why He created you like His image, Genesis 1:26. Pero ang point nako, ang Ginoo nagtuo, dako siyang salig nimo, nga sa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo, ikaw ang kaanggid sa Ginoo, because according to theology, we are born to become like God, not in nature, kundi sa gawi, batasan, sa buhat, sa unsay maayo nga itong gibuhat. Tungod nimo, ang Ginoo maila, ang Ginoo mulakra sa imong kinabuhi. Tungod nimo, ang Ginoo ma-recognize. Mauning beware nga imong i-criticize ng tao sa iyang deformities, sa iyang apan sa panglawas. Ngano, it is a great insult to the Maker, to the Creator. It is a great insult to the one who made this person. God made each one of us perfectly. Ang Ginoo gagama natong completely. Mao na kung imong sawayon ang tao, imong giinsultong nagama. Ang akong point, ang tao unta sa imong palibot, makahinung unta kung kinsay gagama nimo. And you know what? It is only possible once you will do good things sa mga tao sa imong palibot. Dunay tao nga nanindag apple o pungkan orange juice dito sa merkado. Ginasmagan sa tao. Unya katong tawana di ay buta. Unsay tabo? Ang buta misinggit in taon kang iyang nigong puno og apple na laglagman. Nang lupad man ang iyang tinda kay gismagas nagdali nga tao. Apan it's amazing kay ang tao wa mo ditsog lakaw, iyang gipamunit ang mga apples ug orange juice, gibalik kitagaan pagtip ang tindero sa damages. Ang tindero mingon, "Sir, ikaw ba si Jesus?" You know what? The man was touched kay nahinungan niya nga akadtong buta naka-acknowledge kang Kristo sa iyang kaayo tungod sa iyang gibuhat nga maayo sa pagpakita sa iyang kabuutan ni ining buta nga narasmagan ang iyang paninda. My point is simple. Tungod unta nimo, ang Ginoo unta ma-recognize, ang Ginoo unta mahinungan, ang Ginoo unta mulakra, ang Ginoo unta mo reflect sa imong kinabuhi. Mo ni rason nang gigama ka kay nagtuo ang Ginoo nga siya nga naggama nimo, mahinungan kabalo mo, mahinungan ang Ginoo basta maghimo kag maayo. Mahinungan ang imong maker, ang imong creator, ang imong sender nga mao ang Dios sa diyang maghimo kag unsay maayo. Mao ni ang hinungdan ngano ang mga tao na amaze, na shock, na surprise kang Kristo tungod sa maayo niyang gibuhat sa ilang panahon. And each one of us is called to do the same. 1 Peter 2:1, let's imitate Jesus Christ for doing the right thing consistently niining kinabuhi. Before ta mga matay, before ta mawa, kay kitang tanan gipinumduman ta sa ebanghelyo, musugot mong sa dili, mga mata kitang tanan, ug kabalo ba mo ang principles mga pari, iligmisa, ug mao po ni ang akong gipractice, ug mao ni ang mga secrets, one of the secrets sa mga champions. Once you will do a certain responsibility, do it as your first and last nga paghimo sa unsay imong gibuhat. Ang pare mo ingon, this is my first and last mass. Murag nanungos ka hulingon ba? Pero I heard this from a certain priest, mingon siya, "Brother, you know what? Pag magmisa ko, ako nauna, this is my first and last mass." Nundog sa ko, nauna nako pag magwali ko, this is my first nga wali o katapusang wali. Ngano? Ang concept, i-remind mo imong kagulingon nga posibleng karon na ang imong ending. Posible karon na ang imong katapusan. Because of that, give the best sa unsa imong mahimo. Give the best shot. Give the best performance. Give the best nga mahimo nimo sa imong kinabuhi. Every day, every second, every minute, kinahanglan pinaka-the best ang imong mahimo. Para sa uban, para sa Ginoo. Kay wa ka masayod. Mao na kung maghimo magalikag usa ka buhat, tinud-an na lang. Ayaw usiki ang imong panahon. Use your time wisely. Kay musugot kag sa dili, bisan pag maximum years nato 70 years old. Pero wa ta kay baw tingalig kwaon tas Ginoo for his reason, for his purpose, di pa ta kaabot anang idara. Mao nang for sure maniguro na lang tang daan.
Unya, we don't know when Jesus Christ will come back for the second judgment. Matthew 24:6, no one knows. Mao nang wa tay kay kiyasan, mamatay tang wa ta kay baw, mubalik si Kristo wa ta may baw, aron nga di ka matarantar sa adlaw unya sa paghukom. Dapat mangandam ta. Therefore, this gospel is reminding us to prepare ourselves. Kay musugotag sa di, like Jesus Christ, before He died, He prepared everything. He did everything. He made miracles. He made different wonders sa ilang kapanahunan. Mao ni ang legacy gibili ni Kristo nga mitatak sa mga tao ug sa kasing-kasing sa iyang mga disipulo. What do you think? Kung si Kristo di pa maayo og contribution, na imusulod niya? Wala. Na minumdum niya? Wala. Ganahan ka mga disipulo magpakamatay niya? Dili. Tungod siyang maayong gibuhat sa mga disipulo sa mga tao, tungod kaya nakita being the real witnesses during the time, kabalo mo, nagpakamatay sila tungod ni Kristo. And this is my point. Use your time wisely. Use your day productively, effectively. Bear more fruits every second, every minute, every day. Kay musugot kag sa dili, pwede tang mamatay karon, unja, ugma, bisan pag 70 years ang gingos kasulatan, kay wa nato matagna ang ugma, ug wa ta kay bawog unsay na sunaunas Ginoo. Mao nang for sure maghimo na lang yung tagmaayo. Can you hear me, people? This gospel reminds us to be ready, to be prepared every day. Mao nang ako, everyday nagwali ko manganda mo. Everyday nagwali ko nga magbago mo. Everyday nagwali ko nga mag-usab mo. Everyday nagwali ko nga musimbag mo, mayag mo ilamos Ginoo. Everyday nagwali ko nga matag adlaw inyong gamiton sa unsay saktog maayo. Kay kini mao lamang ang pinakanindot nga pamaagi aron sa adlaw unya sa paghukom, di ka matarantar, di ka mokalit og dagan. Mao ta ming Kristo ayaw nagambak og nakasatop according to the gospel Mateo, ayaw nagadtos imong asawa og maabot ang adlaw nga mubalik na si Kristo. Ngano? Kay kanang rason nga moambak pa ka, moadto pa kag asawa, asa ka modagan, kana nagpakita that you are not prepared yet. Gusto ka magpalaban ba sa usa ka tawo, moadto sa kadapit kay mao pa imong iampo. Gusto ka nga maka-andam, Kristo di na mahimo. Kung asa ka gabarug, asa ka gatindog, kung asa ka gahigda, kung asa ka nilang takna, sa adlaw sa imong kamatayo, patay ka. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, anha ragig ka. Di na ka pwede mo dagan, mo karatig souls at sa chapel, mo karatig dagan, sold ka simbahan. No. Makaratil kag Ablis Radio TV, kay maminaw kang Brother Edsel. No. Kulit na. Muna gitawag, regrets are always at the end. Samtang may bukas pa, samtang may oras pa, samtang may panahon pa, samtang may ginhawa ka pa, habang may ninga ka, do it right now, the right thing, people of the living God. This is it. Maura giniminsay si Ebanghelyo. Si Kristo, nahinunggan siya mayong buhat. Ngano, hapit naman siya mamatay. Pero anyway, sa pagdugay mata si Kristo, buotan gibon siya. Kay, Mesiyas good. Pero ang concept na ko, ari ko mag-focus, na gitinuod ni Kristo ang pagimong milagro, pag-ayos giyawaan, pag-ayo ng epileptic boy, pag-ayos mga buta, ano, kay ang concept ni Kristo before siya mawa ang iyang mga buhat magpabilin, may musulti, maoy mga speakers niya sa kalibutan, mao to iyang legacy, mao ni atong pattern, kay manundog magkatang Kristo, nga before ta mga matay, maghimo tag maayo, maghimo tag unsay makatabang, do the best, everything nga maayo, himuha. Ayaw usiki imong oras, ayaw usiki imong takna. Umutana mo everyday, inig-wake up na ko, ampo. Inig-wake up na ko, o mag-ampo, akong anak, ako sang ihag, istoryahon ginagmay. Then, kape ginagmay, then going to the mass. Then, yung magmisa, aris opisina, mag-andam, mag-ampo, mag-andam, magbasa, aron ako iwali ninyo. Inigwali human diri, magsuwat ko newspapers, mag-andam sa atong mga different hook-up sa radio, sa newspapers. Iniguman, mao na akong gipractice. Pag way stop nato sa Altia, maninda ko. O way mubantes ko anak, ako yayo.
o bakante ko adto ko sa farm, magtano, manghinlo, ulisbay, nya magtuon, nya matug. Mo na akong gi-practice every and then, nya na mga tao mangita nako, magistorya ko nila. Og na ko talk, maadto ko, muhatag ilag talks kung asa ko imbitaron. Mo ni ang akong life every day. Ngano, ang sekreto aron mahunong ang imong daotang buhat, keep doing the right things sa imong kinabuhi, and automatically, unknowingly, the wrongdoings, your different evil acts, evil thoughts, evil desires will be gone. This is it. Kung imong bisihon ang imong kaugalingon sa paghimog unsay maayo, automatic, naturally, all the wrong things sa imong kinabuhi will die. Will die. Wrong relationship will die. Vices will die. Your addictions will die. Every wrong act will die. Basta you will busy yourself in doing the right thing. All negative things sa imong kinabuhi, unknowingly, naturally, will die. Ngunang damor bisihon ang imong kaugalingon in doing the right things on this earth, tanang bidya nimong gibuhat, matinga ka, kapuyo nagagimo. Ngano, nabisi ka sa paghimog unsay maayo. This is it. Ako, wala ko'y oras sa chicks, way oras. Kay busy good. Wala ko'y oras sa bisyo. Kay busy man. Oras sa pangchismis. Wala ko'y oras na. Oras sa paglakwat sa way tunong. Anyway, magbakasyon may with my wife. Oftentimes, mag-pilgrimage, mulakaw, bisag asa. Sometimes, we are doing it. Mao ang atong gi-practice sa kinabuhi. Mother people of the living God, sa akong nakita, tungod kay akong gibisi, akong kagulingon in doing the right thing, ang tanan akong mga bidyang gipangibo, bidya na akong nauna, bidya na akong pagbati, bidya na akong tinguha, kalit lang, kapuyo na akong hibo. Kalit lang, muragwa na'y lami ni himuon pa. Kini mga buhatang di maayo, naturally, nahinay kawa, kamatay. Testing din niyo. Baliha ang inyong panglantaw sa kinabuhi. Ibisi ang inyong kaugalingon in doing the right thing. Mo ni nabasa na ko sa kalibro. If you will do the right thing consistently, all the wrong things sa imong kinabuhi, naturally, will die. Mamatay. Kung imong balihon, ang tanan nimong kinabuhi, gibisis, bisyo, sugal, drugs, illicit relationship, sa wahinungdang oras, chismis, bisag unsa lay daotan imong gibuhat ba? Ang imo pong mga maayong gibuhat, kalit po nagkamatay, di na kagana mo himog maayo. Ngano, ang imong focus, lahi man, daotan man. Pero kung ang imong focus maayo, ang imong daotang buhat, kalit po nagkamatay. Mo na, it's a matter of your focus. Today, I am reminding you, if you want to leave a legacy on this earth before you will die, then do the right thing consistently. Magamay madako, as long as maayo na. Wa na hinungdan sa uban, pero sa Ginoo, that is a big deal. You got me? Kung naghimo kag unsay maayo, sometimes it is nonsense according to other people and even you. Keep doing the right thing, because in the heart of God, it gives a big impact for Him. Bisan para nimo kining buhata wa naman hinungdan, kapoy naman ko. Kining buhata wa naman nilami. Kabalo mo sa panahon kapuyo nagalimos inyong trabaho, ingon ang usa ka wise man. Once kapuyo nagalikas imong trabaho, usa na ka indikasyon nga nakatuod ka sa imong tinuod nga assignment dining kinabuhi. Once you will keep doing the right thing sa unsay imong trabaho, human nimo malagpasan ning discouragement, spiritual crisis sa unsay imong gimong maayo. May bulong ka didto sa unahan. Makaingon ka, kini di ay mo'y kuling nako, kay imong gibati ang kalipay, ang peacefulness, ang eagerness, ang fire, na himo kang fiery in doing your assignment on this earth. Pero before it will happen, before it will come to you, muagyo na kang gilaay kag gikapoy ka sa unsay imong gisugdang maayo, kapuyo na kag entertain imong customers, imong kliyente, kapuyo na kag tudlo, kapuyo na ka og unsay imong gibuhat ka negosyo, kapuyon ka, believe me, muagi kag kapuyon ka sa unsay maayo nimong gibuhat. But believe me, once you will experience this season sa imong kinabuhi that you are tired in doing the right things, it means you are now near at the top of your victory. Tanang champions
usa ni abot sa ilang kadaugan, gibati nila na, umangutana mo sa kuha, ako ba nang gibati many times? Kapuyon na kag panudlo, kapuyon kag tuol, kapuyon kag sangyaw, kapuyon ka og paminaw sa uban, kapuyon ka og tambag, kapuyon kag unsay maayo, kapuyon kag hangyos uban aron mo tabang sa ministeryo. Kung ka kapoy, giagyan ko na. Pero because I learned the secret sa mga champions, nga kung gikapoy ka na sa imong assignment, meaning duol ka na sa imong daganan. Once makakuha kag dakong oppositions, meaning victory is near. Victory is coming. Kung mabati nimo nga ang opposition dako. Unya, this is what I believe. If you have a major opposition, if you have a major crisis, if you have a major spiritual dryness, believe me, there will be a major victory. There will be a major results sa imong kinabuhi. There will be a major achievement sa imong kinabuhi. Mao ni ang tinuod sa kinabuhi before you will reach at the top of your destination, your victory in your lives. Moagi una kang kapuyon, kalaayon ka, munang muundang ka, do not do it. Keep the right things consistently. Keep doing what is right. Keep moving forward in doing the exact things. Kay sa ingon, tanan nimong bidyang batasan, kinaya tanan nimong gibuhat, may buong ka, kalit ng ginagkamatay. Kalit ng ginagkawa, kapuyo na ka. Kapuyo na ka mangliba, kapuyo na ka mag-drugs, kapuyo na ka magbarkada, kapuyo ka na magbisyo, kapuyo ka mo idlom, kapuyo ka na maghimog illicit relationship. Once ang imong panglantaw, ang imong focus, maghimog kag unsay maayo everyday, tanan nimong mga bidya, sikretos kinabuhi, mga matay nagkalit, kapuyon ka na. Ang adlok mabali, active ka in doing the wrong things and you are slow in doing the right things. Ay moping di na mao ang inyong gibuhat tining takna. Kabalo mo, when Jesus told his disciples, mga disipulo, hapit na kumamatay, ang mga disipulo milurat ilang mata. Second time niyang gisulti, wa gid sila makasabot. Nga naman, listen to me. Sometimes manggod, makalimutan nga ang tao mamatay, kamantay ka, disciple makalimot ka, nga doon na kay kamatayon. Mao nang maghimo kag sala, sobra nimong pagpangitag pagi, unsaon nimo pagbuhong imong kuglingon, because you forgot sometimes nga naadi kay ending og kamatayon. Pero napoy uban dili healthy ang una-una kay sige pong naunag kamatay. Si pag nauna nga mamatay nako, rilantanda, sakit ang tiil, arthritis, nalay gibating gamay siyang siko, siyang kamot, nauna matay na magako. Nginom nagtambal bisag unsa ra ipang inom namatay noon kina overdose. Di na mao. Nay mga taong siguro na nagmamatay nako. Napoy uban wakaw nagmamatay siya. Mo nang sige himog di mayo. Kaya binya way katapusan ang lahat. Ang Kristo, mga disipulo, mamatay na baya ko, hapit na. Mao to yang kaduhang pagpasidaan. My dear people of the living God, ang mga apostoles, wa gyud sila malipay sa balita. Pero nganong gisultian sila ni Kristo? Simple lang akong analysis. To test his disciples if they will continue or not. What happened? John 6:60. Tungod kay ang uban wa kasabot ni Kristo, gibiya as Kristo. Mao ni ang makita nato. Way laing tuyo si Kristo sa pagpasidaan siyang disipulo nga di na siya magdugay aron di mga syak iniglansang niya. Di masyak inig kamatay niya. John 6:60 to 66 mingon diri. Tungod ni ini daghan sa matinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mo kuyog kaniya. Busa mingon siya sa 12 katinunan og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anak kanimo ang pulo nga naghatag kanibing walay katapusan, nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaang mianhi gikan sa Dios. John 6:66, gibiya as Kristos uban. Ngano, sagol ang rason, wa kasabot ni Kristo, tungod ni Kristo nga maghuna-una siya, musulti siya og mga katingalahang mga pagtulunan, unya sige sa pasidaan nga hapit na siya mamatay, ang uban wa kasabot bibiya, iyang gisulti ni to test his disciples kung muulong or dili. Kay sometimes kita maayo ra ta mo kuyog sa tao pagtan-aw natong naatay mapala, natay makuha. Pero kay tan-aw nimo mag-antos kalintawana, you will keep away from this person. It is natural for you to do that.
Mao bitaw ng uban, with due respect, bisag way gugma makigminyo na lang, not looking the consequences at the end sa iyang decisions kinabuhi. One decision nga wrong, it will damage you forever. One good decision, it will give you breakthrough forever. Believe me. Kasi ito mo, tungod sa kwarta, tungod kinagtuos siya nga kining tawhana, he can sustain, he can provide, he can give, although no love. Pagkasal, minyo, what happened? Gamahay, gabasol, nangitaglain, kay dili kontento sa iyang kaminyoon, unhappy, married, ang iyang nakabot sa kinabuhi. Her married life is nonsense para kaniya. Ngano, kay nagtuos siya nga naara siya makuha. Sometimes ingana ang ato mentality. Kuyog ka tawana, kay kintawana na ani makuha. I experience also some people are doing it. Antang Brother Edsel kay mag-pray-over na milagro, na ay mahitabo nga panalangig pabor. You know what? I experience also some people lift me. I don't know if it's true, pero I feel it. I saw it in my two naked eyes. Few people are living from me, although many people are coming in this ministry, are joining me, are inspiring me. Pero I saw few people, I don't know where they are right now, but I believe they belong only in my past life, not in my future, not in my present. Kamo! Mao ang mga taong gipadas Ginoo nining ministeryo, wherever you are, in my present life and for my future in this ministry. Nganong atat sila, nganong ganahan sila, kay naay makuha prayers, milagro, panalangin sa Brother Edsel, ha? Pag mo ampo ra ba, pag mo tabang ka, naay milagro, panalangin. Unya kay wa may natabos ng kinabuhi. Wa may milagro, way panalangin, kay gisukod man sa Ginoo, sa sigis nagtabang, sige buhat nila, undang, nausob lang pala sa kuha, o sige buhat nila, wa na, nagpalayo. Gibidyaan ko. Kana experience ni Kristong gibidyaan, kasuway ko. Kasuway. Sakit, labihan. Pero sa may imong pagbati, if you are in the shoes of Christ, when you announce your coming crucifixion, when you announce your coming death, but still you saw your disciples that they are faithful, loyal, willing to die with you. Sus, bisag kay bawa na kang himatyon ka, ang imong energy, di mo drain, musamot. Malipay ka, nga naa di mga tao, anda magpakamatay kuyog di mo. Ingos Pedro, magpakamatay ko Ginoo. Ingos Kristo, hilom da Pedro, di pa mo tugtugawag ang manok, ilimod mo na ko. See? Joke to dito. Pero, you know what, ang concept na ko, mauni. Misultis Kristo sa iyang coming crucifixion, sa iyang hinanakit ng loob, sa di maayo niyang kapalaran sa mga trusted people nga nagtuo siya, nga kini mga tawhana, muunong, or else iya bang gisukod, kung muunong bagyod. Pero ako nagtuo, Jesus expected already that his disciples will continue in journeying with him until his last breath, except Judas Iscariote. He knew it already. Nga si Judas magbudi kaniya. Sometimes, gananta mo ko yung sa tao, kaya napatay mapala, natay makuha, natay mabira, natay madawat. Pero wa nagali biyaan. Di ba? Kani mga tao ngay kwarta, daghag barkada. Pag way kwarta, wa na barkada. Daghan kay silingan pag naikahanda. Pag wa na silingan. Umayo-mayo na, bugal-bugalan na. Pagdagahan kag kwarta, daghang managad, pero wa na, medyo, wa na. Sipat-sipatan na. Nganong kabaw ka na, Brother Edsel? Kasuway masag ko. Kaya mga tawanan, nagtuo ko before, raw na, wa na Edsel, hagbong na, daw na, wa na gamit, wa na. Biya ta. Di na na-effective yung prayers, di na-effective yung ministeryo, wa na. Biya. Pero kita sa kus mga tao, nga palaban kayo, the people who are with me in this ministry for how many years already, kita sila sa akong kakugi, sa akong pagpaningkamot, kita sa kunila how faithful they are in this ministry to God, not to me, to God. They are very faithful to God, they are loyal to God. That's why they never leave me. Wa ko labiyai. Lami kayo ng akong panaw, ngano naaman ni mga tawhana, akong kasangga. Pag down ko, kasumbungan. Pag na ako'y bagong achievements, bagong opportunities, ako sa ning kasumbungan sila. Trusted people in my life. You need people to be trusted in your individual life. Nga naay kasumbungan, panahog naguul ka, panahog na kay gibati, panahog kay baw kang himalatyon ka. Find people to talk with, to associate with. These good people in your life, beware of the wrong people because they will leave you. Musugot kag sa dili because
They have nothing to gain from you. They have nothing to get from you. They will leave you. Some people in the life of Christ did it. Anyway, life is come and go. People are coming in and going out in our individual life. This is what I experienced. Nay nang layas, nay miabot. Pero ang akong pagto, pag ang tao gali mo biya nimo, gitugutan na sa Ginoo. Ngano, nakita sa Ginoo tingali in the long run, dako na sila damage sa imong kinabuhi ika-contribute. Tingalig madaot katungod nila. Mao nang gibuhi as Ginoo. Og ang Ginoo mo padag mga wrong people to teach you, ang Ginoo mo pada og right people to help you. Si Kristo nakakuha og lakas ng loob. He was very successful in dying on the cross because he gained his strength from his mother and from his disciples. Believe me, the people around him, the right people who accompanied Jesus Christ until his last breath, didto siya nakakuha og lakas ng loob to die on the cross. Listen to me. These are very crucial statements. Ang mga disipulo naglibog. Kasuway sa kog naglibog. Pero ingon si John Maxwell, a great writer, ang obedient tungod kay why nagsugo, but you are obeying, that is the best showing of your obedience to the living God. Compare, you are obeying because somebody is telling you, commanding you to obey. This is what I heard from my wife, blind faith. Unsa ning blind faith, butang pagtuo, wa ka kita sa unahan, pero still you are keeping forward, you are going forward. This is blind faith. Ingon John Maxwell, ang obedient daw tungod kay mao imong gituan nga sakto, bisag wa ka kay bawong sakto ba, pero feel imong sakto, why nagsugo, mo na pinakalindot nga obedient nga imong gipakita sa Ginoo. Pinakanindot nga obedience nga imong gihimo sa imong tibuok nga kinabuhi, sa imong tibuok nga pagkatao. If you are obeying, if you are obedient to the will of God, although no one is commanding you, that is appreciative. That is appreciated by God. Compare, you are obeying God because somebody is telling you. This is what I experienced. When I was suspended, the church told me, Edsel, have schooling in theology, have schooling in scriptures. In Lord, what have you done to my life? I have a child, I have a wife, I have a family to feed. I am here in Bohol. This is not a city. I went in Tagbilaran City to find schools, somebody else to teach me. No one! Sa? Kadungog ko ni mo, Brad, pero busy ko. Mo na experience way back 4 years ago. But you know what, Inko Lord, if this is really your will, makigsapalaran ko Cebu. Because deep inside my heart, akong gipangita si Brother Sok Fernandez. From Brother Sok, I was blessed by Brother Sok. Naabot kong Limsua. From Limsua, naabot kong Aquino. Pag-abot na Aquino, naabot kong seminaryo. And I have many mentors in Cebu. What happened? Tungod kay bisan wa kay ba what will be my future in Cebu because of my blind faith, because of my obedience. 1 Samuel 15:2, obedience is better than sacrifice, because the church told me to study in scriptures, to study in mastirals. Sa teolohiya, I did it. Bisa kay ba ko imposible financially, geographically, layo gining Bohol. Pero you know what, for 2 years I did it. Every week I traveled. I spent 3,000 more or less every week. Pero time gyud nga luya nako, I keep quiet, di ko moadto. I told my classmates, still our professor, I'm not present today because I'm not feeling good. Kay sometimes grabe muna down kayo kung emosyon. Luya kayo kung magbati, inko nonsense. Pag travel pila ka oras padung Tagbilaran uli po dinhi kasunadlaw. Nonsense. I feel it. Nonsense. Pero kabaw mo, inko Lord, if this is your will, inspire me. Kabaw mo, my dear people of the living God, the more kong nagpakitag obedience sa simbahan, the more kong nagpakitag obedience sa Ginoo, gibless ko niya. Kung pamilya, among health, among finances, opportunities, our ministry may expand. Unsay point nako, bisan ngit-ngit, sometimes we will come to the point that our individual life is cloudy. Do you know what is cloudy? Ngit-ngit. Pero if you are believing that today is a day, not a night, there is a sun behind to that clouds.
If you believe that today is a day, not night. Kung nagtuo ka nga karon adlaw, dili gabi, likod anang nagbagang panganod na adlaw. My dear people of the living God, I experienced also the same. Blind faith, blind obedience. I did it. Atong Cebu, panimpalad. Inko, Lord, if this is your will, muabot ko sa kamot ni Limtsua, muabot ko sa kamot ni Sok, muabot ko sa akong mga mentors sa scriptures. Si Father Aquino is a scholar of the scriptures. I made my 2 years study sa iyang mga kamot. You know what, my dear people of the living God? Gibless ko sa Ginoo. Ngano, milakaw ko bisag cloudy ang akong destination. Naba ko'y pamilya Cebu? Naba ko'y kaila Cebu? Wala! Naba'y mitagbo itong Brother Edsel nagdag, karatula dito, Brother Edsel, come here. Wala! I went in Cebu. I goes to Cebu with my courage, with my faith, blind obedience, blind faith, that someday somehow, i-arrange ko sa Ginoo. And you know what? God did a certain miracle in my life. Nga gipabot ko niyang Brad Sok. Si Brad Sok, nahimo na kong door in Cebu. Diha ko, nagsugod siya, hangtod na inahinay kong ka-transfer o gwadam ha. I'm preaching in satellite. See, giun sa pagyok sa Ginoo. When talking about this, is this related to our gospel? Listen, ang mga disipulo, kasabot, naglingo-lingo. Yun siya, ha? Probably after seeing these statements to them by Christ, disciples, pila na ka buwan ron, adlaw, mamatay na ko. Probably after talking like that, after Jesus Christ told His disciples, ang mga disipulo naghungihong to sa daplin. Naglalis manggali sila, kinsay dako, pero naghungihong to sila. Wa man ta kasabot sa kingon sa magtutudlo, mamatay na kuno siya. Unya mamatay na asa naman ta? Kinsa man itong labaw, tanawang sulod ebanghelyo ani, continuation of the gospel. Kapas naglalis ng mga disipulo kay dako, kay naon lang mamatay itong magtudlo. Ako leader. Si Kristo nakabantay naglalis. Ang mga disipulo, kabalo mo, kabaw kong nagulto. Pero bisan pa silang kaguol, bisan cloudy ilang una-una, bisan wa sila kasabot sa gisulti ni Kristo kadto kanila. But you know what? They continued in journeying with Christ until death. Listen to me. Ingani raba ang dangatan sa atong kinabuhi. Na mga panahong maglibog ta, wa ta kasabot nganong kini ang nahitabo sa imong kinabuhi. Wa sila kasabot nganong si Kristo kinahanglan pag yung mamatay. Muingon ka, Ginoo, nganong namatay maning membros kong pamilya, di ka kasabot karon, but keep your faith. Keep going forward. Although you are now in your cloudy season sa inyong kinabuhi, at the back of that clouds, there is a light of the sun. There is sun behind of the clouds. In other words, likod din yung mga cloudy nato nga season sa kinabuhi. Naglibog ka, wa ka kasabot. Ang akong point, very appreciating ang gibuhat sa mga disipulo. They continued in their journey with Christ, although Jesus reminded them that He will die soon. Wa sila mubiya, except Judas, but at the end, Judas repented. You know that? Matthew 27. Ang concept, ang point nako, ang mga disipulo experience cloudy season. Pero they keep moving forward. They keep believing nga di sila maunsa at dahin. Mawad na naglalis kinsay mahimong leader nila. Kay ilang gidawat. They anticipated already that their master will be gone. Will die. Although naglibog sila ngano, ang silaw nauna nila, bahala na. We'll continue. We will keep going forward. We will continue. Are you doing it the same? Do you appreciate the efforts, the attitude of these disciples? In fact, proof na ko, John 20, si Thomas nang luod pagali, kay murag di sa mo tuo. Ha? Tuo. Joke-joke ng Kristo, ingos Thomas. Namatay man, nang luod. Ni Sibat, Luke 24. Duha ka, tinun ang Kristo pang Jerusalem. Nagbangutan, kinawa ilang gisaligan. Padung sa Emmaus. That's so, men. Jesus appeared to them, preached the words, then doon ay kalayong misilaob sila kasing-kasing. When they go to Emmaus, my point is simple. Kung moabot sa po, naglibog ka, keep the right things. Keep doing the right things. Panahon nga, nagtuong cloudy ang kinabuhi, nagtuong kang walami ang kinabuhi, keep
doing the right things. Keep moving forward. Believe me, this blind faith, blind obedience to the living God. Kaya nindot nga obedience pag nituman ka bisag wa kay bawngano. Blind faith means may padayon ka bisag wa kay siguro. I experienced this happening sa kong kinabuhi. I went in Cebu. No one accepted me in Cebu. Pag-abot ako sa panda, wala. Adto pa kong sok. Ngita pa ko niya. Dugay pa kong huwat sa ilang balay. Kay dugay may abot. Istorya mi. Isadong, sige. Ari ka sa ako mga kamot. Murag daibtan kong tunok. Murag gibayaw ko sa kalangitan at the time. Pero kanto pagbots Ginoo, aron na mga tao. Ang Cebu, mo'y mi-recommend sa kuha karon to preach the gospel wherever I go. Sa kamot ni Dudong Linsua and endorsed by Akbisa Palma. Wow, it's amazing. This is true. Ngano ni, tungod kay sa diyang clouding akong life, sa diyang naglibog ko, kinahanglan bagyod mawa ang ministry, kinahanglan bagyod mamatyan kong anak, kinahanglan bagyod karnapon akong motor, kinahanglan bagyod magantos ko Ginoo, kinahanglan bagyod pakawawan. I question God many times like that. But deep inside my heart, I keep doing the right things. Inko, Lord, bisagoon sa metabo. Kay bawa ko imo ning pagbuot, I will continue preaching, I will continue serving you. Bisang uban yung undang di Edsel, wa na kay gamit, wa hinungdan, wa mi kasabot sa imong teaching. I hear that many times. Inko, Lord, no, I need to listen to you. Kay ingon si Pablo and the rest of the disciples, dili tao among gilagaran, kun dili Dios. Ang Dios among paminawon og dili ang tao. Somebody told me, Edsel, stop preaching. But deep inside in my heart, my God told me, my conscience told me, Edsel, continue preaching. Kisa kung sundon, the voice of Satan or the voice of the living God. I did the right thing because kung niundang pa ko, di ko kaabutin nyo, nga magwali ko, nga makatilaw mo sa mga pagtulon ang bago sa inyong kasing-kasing. This is it. Nganong ni-survive ko because I made a decision in my life. No matter what, whatever the circumstance, whatever the situation, whatever the coming future na akong magian, as long as sure ko that what I've done is right, I will continue. Bisa naglibog ko, nabalaka ko, cloudy, ngit-ngit, I will continue. Sus, kini mga disipulo, gingin ng Kristo, mamatay ko mga disipulo niya, willing mong padayon. Ingon sila, wa ko kadungog, wa pa masuwat, pero ako na presumption, Ginoo, willing. Saman, ingon mo ito sa Pedro, magpakamatay ko ni mo Ginoo. See, sakto akong analysis. Nga andam sa magpakamatay, kiniuntang mga disipulo, ilang teachers, atong sundo ni sila. Atong sundugon. Kay mo abot yung panahong cloudy atong kinabuhi. Pero padayon ta. Bisag muna na, bisag naglibog ka, bisag wa na lami, gikapoy na ka, padayon. Kay mo bati gali kag crisis, spiritually, emotionally, believe me, kana usa ka symptom, signpost, signal, timaan nga duol ka na sa imong kadaugan. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus Christ as your Savior, Healer, Provider, the source of all your miracles and blessing, the source of your strength and courage sa inyong kinabuhi. Gusto ko si Kristo mo inyong sentro. If you will undergo, if you'll experience cloudy seasons sa inyong kinabuhi, keep going. Use blind obedience, blind faith. Because I know, at the end, sa imong journey, although it is cloudy, there is God waiting on you and will tell you, my son, you are a victorious. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, in Jesus' name, with the Holy Spirit, o sa pag-ampos malngabirin. Saan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you.